bago ako mag-proceed, nung siya po ay nag-aaral, nung siya po ay Vice Mayor, nag-aaral din po siya ng 4-year course ng abogasiya sa Lyceum University. Siya po ay naging mayor in 1992 hanggang 2010. Sabay po ng pag-mayor ni Mayor Adel Antonino at saka ang mayor na ang aking butihing kapatid na si former Congressman June Acharon. Naging senador po siya noong 2004. Tinapos niya ang 2 full terms. So 12 years po ang ating butihing senador sa Senado. And in his 12 exemplary years of service sa Senado, ipinasa po niya ang maraming significant legislation. Katulad ng ating Domestic Workers Act or Batas Kasambahay. Palakpakan po natin ang ating senador. Ipinasad din po niya ang ating batas na nag-aalaw ng trabaho sa mga night workers. Yung Act allowing the employment of night workers, kung saan ito ay nagbigay daan sa pagdami ng ating call centers at sa mga BPO. Siya din po ang nag-akda ng Foster Care Act. Ang ating din pong speaker ang nag-akda ng ating SPES or Special Program for the Employment of Students. Siya rin po ang nag-akda ng ating tinatawag na Enhanced PESO or Public Employment Service Office Act. Ang ating pong speaker ay nag-akda din po ng ating batas na tinatawag na the Act allowing the legitimation of children born to parents below marrying age. So yung mga pinanganak na hindi pa qualified o hindi pa legal age ang parents ay ginawa ng ating senador, pwede na kayong magiging legitimate children. Dahil po sa kanya ito. So mga kababayan ko, ang atin pong speaker ay napaka malawak na ang karanasan sa kanyang serbisyo publiko. Hindi lang siya at hindi ang kanyang miyembro ng kapamilya, ang kanyang ama na dating presidente, ang kanyang kapatid, ang kanyang anak ay nagsisilbi din bilang public servant sa San Juan. Kung kaya ang ating pong speaker ay hindi na malayo sa serbisyo publiko. Lagi po siyang nandyan. Hindi lang siya sikat sa acting arena sa ating bayan. Kung hindi, siya isang veteran, dedicated public servant. Kaya po, mga kababayan ko, ang ating pong speaker ngayon ay very, very popular. Katunayan, nung nakaraang eleksyon, ang ating pong speaker ay tumanggap ng 15.1 million votes nung nakaraang eleksyon. So without much further ado, at bago ako i-charge ng overtime sa ating program director, it is my honor, my privilege, my pleasure to introduce to you our speaker for tonight, our beloved Senator Jinggoy Estrada, Senator of the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Maayong gabi sa inyong tanan. Una-una, nais ko pong magbigay pugay sa ating pinakamamahal, mahal ko, mahal ninyo, mahal natin lahat, at mahal ng buong mundo. Walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao, Congressman Attorney Loreto Acharon, Governor Rogelio Pacquiao, Bobby Pacquiao, at ang kanyang kaisa-isang may bahay dito sa Jensan, Mayor Lorely Pacquiao. Isa lang yan, ha? Glenn Pangalapan, Pangapalan, Mr. Paris Ayon, Colonel Nicomedes Aloyvar,
Colonel Ruben Aquino, Mami Janisha, good evening po. Mga konsehal na narito po ngayon, ang anak ng aking kasamahan sa Senado, si Marian Cristel de la Rosa Estuesta. Sa inyo lahat, magandang gabi po. Una-una ko po ay ipapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap po sa akin ngayong gabi. At magpapasalamat din po ako sa inyong imbitasyon, lalong-lalo na sa pag-imbita sa akin ng aking kumpare, si Senator Manny Pacquiao. Alam nyo, sabi ko nga kay Senator Manny, papasalamat ako kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako magiging senador. Alam nyo kung bakit? Dahil kung tumakbo siya, kung di siya tumakbong presidente, tumakbo ulit siya ng senador noong 2022, malamang ako yung nalaglag. Dahil number 12 ako, at siguradong makapasok ito si Senator Manny. Kaya maraming salamat, Senator Manny. Mga kaibigan, isa pong malaking karangalan na makatupang palad kayo at maimbitahan para pasinayan ang inyong taunang pagdiriwang ng kultura, pamana at sa mga sumisimbolo sa General Santos City, ang tuna. Kapag binabanggit po ang General Santos City, dalawang bagay lang ang nasa isip ko. Dito, unang-una, dito nagmula ang ipinagmamalaki natin People's Champ, si Senator Manny, na kinikilala bilang pinakamagaling na professional boxer sa kasalukuyang henerasyon at ang pagiging tuna capital ng inyong lungsod. Hindi naman po nakapagtataka ang pagiging masagana sa likas na yaman ang inyong karagatan. Itinuturing nga ang Mindanao bilang food basket dahil 40% ng mga pangangailangan sa pagkain ng ating bansa ay nagmumula sa rehiyong ito at nag-aambag ng higit sa 30% sa national food trade. Ngayon po ay nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang patuloy na pagunlad ng inyong lungsod. Mula sa payak na simulain, narating ninyo ang estado ng pagiging maunlad ng lungsod at ito ay sumasalamin sa katatagan at pagnanais na mapaangat ang inyong pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Tuna Festival, may pamamalas ninyo ang pag-asenso ng industriya ng tuna na nagbigay daan naman sa pagiging progresibo ng General Santos City. Sa nakalipas ng 24 na taon, tradisyon na ko ituring ang Tuna Festival. Isang tradisyon na nagbubuklod sa atin at nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad sa mga adhikain natin sa buhay. Hindi natin maikakaila ang kahalagahan ng industriya ng tuna sa lungsod ng General Santos. Hindi lamang nito hinubog ang inyong lokal na ekonomiya. Sumisimbolo rin ito ng inyong determinasyon, pagsusumikap at pagbabago ng inyong lungsod. Kaya naman po ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang tungkol sa tuna. Pinapamalas din ito ang kolektibong paglalakbay, mga pangarap at pagbubuklod ng isang bayan tungo sa maunlad na hinaharap.